Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Karunungan at swerte. Noong unang panahon, sa magandang tanghali ng tag-araw, ang anghel ng karunungan na nagngangalang Wiz ay nakaupo sa parke at nagbabasa ng libro ng kaalaman nang biglang nagpakita sa harap niya ang anghel ng swerte na nagngangalang Lucky. Kamusta kaibigan? Anong ginagawa mo? Dinaragdagan ko lang ang karagatan ng aking karunungan ng labis pang, alam mo na, karunungan. Wow! Para namang nakakabagot yan! Alam mo kung ano ang nakakabagot para sa isa ay pwedeng nakakapagpasaya ng iba. Dito pa naman sa malawak na kalawakan ng oras at panahon, ang mga nilalang ay… Asya, maputol ko muna yung sinasabi mo. May assignment tayo. Gusto ni boss na tayong mag-ayos. Assignment? Oo, tayo na. Ipapaliwanag ko habang papunta tayo doon. Pumayag si Wiz at pinitik ni Lucky ang mga daliri niya. Sa isang iglap, naglaho ang dalawa. Wow! Ayos ang lugar na to ha! Oo nga, mukhang elegante. Mukhang ano? Alam mo kasi, Hayaan mo na nga. Naiintindihan mo ba lahat ng sinabi ko sa'yo sa daan kanina? siyempre, hindi pa nagsasalita ang mahal na Prinsesa Selena 3 taon na ang nakararaan. Kaya kailangan natin siyang mapasalita. Nakuha mo! Ayan, andyan na siya. Tago na. Hindi naman natin kailangan magtago. Hindi naman niya tayo nakikita. Alam ko. Binibiro ka lang. Naglakad ang prinsesa sa harap nila kasama mga tagapagsilbi. At si Wiz naman ay nabighani. Oo na, maganda nga siya. Ngayon, mag-focus ka na. Kasi unang bahagi pa lang to ng assignment natin. May kailangan pa tayong gawin? Kumindat si Lucky at pinitik ang mga daliri. At silang dalawa ay nawala uli. Sa isang iglap, napadpad sila sa labas na maliit na bahay, kung saan may lalaking nagdidilig ng mga halaman. Happy ang pangalan niya. Pero alam mo sa kasamaang palad, hindi siya masaya. Okay. Kailangang magawa nating pagtagpuin ang landas nila ng prinsesa. At dapat makasal silang dalawa. Yun ba yung assignment? Oo. Pero bakit? Bakit gusto ni boss na mangyari ang lahat ng to? Parang wala kasing saysay. Destiny. Ibig mong sabihin, tadhana? Hindi. Ang ibig kong sabihin si Destiny yung anghel. Yung anghel ng tadhana. Oh, ano namang koneksyon niya? Alam mo kasi, isang araw, pagkatapos niyang magsulat ng kapalaran ni Happy, naisipan niyang umidlip. Ang hindi niya alam, yung makulit niyang alaga, patagong umakyat sa mesa at kinain yung pahina. Kaya ang kapalaran ni Happy ay nawala ng panghabang buhay. Pero ano namang kinalaman ng mga pangyayaring ito kay Selena? Kasi sa likod ng pahina nito, nakasulat ang kapalaran ni Selena. Oh, Tama. Kaya naman talagang napakamiserable ng kanya-kanya nilang buhay. Walang ideya si Destiny kung ano ang dapat niyang gawin. At gaya nga ng alam mo, ang bawat nilalang sa sanlibutan ay may nakalang isang pahina lamang sa libro. Kaya ngayon wala na ng tuluyan ng mga pahina nila, naisip ng kumilos na ni boss. Gusto na niya pagdugtungin ang buhay ng dalawa para mabigyan sila ng direksyon at yun ang magsasara ng kanilang kapalaran. Bingo! Kung ganon, ano ng plano? Mamayang tanghali, kapag nagpunta na si Happy sa palengke para ibenta ang mga bulaklak niya, papasukin mo ang utak niya at didiretso ka na sa palasyo ng hari. Kapag pinigilan ka ng mga gwardya, alam mo na ang dapat mong gawin. Ang lakas ng loob mong hindi ako papasukin sa loob ng palasyo. May dala ko ngayong mga sagradong bulaklak na tumutubo lang sa batis ng hana. Ang mga bulaklak na to ang magpapasalita muli sa prinsesa. At matapos mong matagumpay na maloko ang mga gwardya, didiretso ka sa bulwagan ng palasyo kung nasaan ang hari, kung saan abalang nakikipag-usap siya sa mga ministro niya. Kumusta po o kamahalan ng dakilang kaharian ng Montana? Narito ako dala ang kakayahang muling makapagpapasalita sa prinsesa sa tulong ng mga bulaklak na ito. Talaga? Kaya mong gawin yon? Opo, kamahalan. Huwag mo kaming paasahin, Ginoo. Mula pa nang pumanaw ang kanyang ina, hindi na nakapagsalita pa ang aking anak. Maaring dahil hindi pa rin niya matanggap ang mga nangyari kaya siya nagkaganoon. Kahit ang mga ermitanyo at mga doktor ay walang magawa para makapagsalita siya uli. Paano magagawa ng mga bulaklak ang hindi kayang gawin ng mga pinakamagagaling na tao ng kaharian? Isang pagkakataon lang, hindi po ako mabibigo. At paano naman kung hindi ka magtagumpay? At dito magsisimula ang tunay na laban. Ang lakas mo naman, Wiz!
At nangyari ang lahat ayon sa plano nila Lucky at Wiz. At sa wakas, nakapasok sa palasyo si Happy. Inyong kamahalan, kung hindi ako magtagumpay, pwede niyo akong parusahan sa kahit anong paraan. Pero kung magtagumpay naman ako, gusto kong hingin sa inyo ang kamay ng prinsesa para magpakasal. Iyan ay kung, siyempre, papayag siyang mapangasawa ako. Sandaling napaisip ang hari at saka pumayag. Hinatid ng mga gwardya si Happy sa kwarto ng prinsesa kung saan siya nakaupo sa may bintana habang may hawak na aso. Salamat mga Ginoo. Kung pwede sana, hintayin niyo na lang ako sa labas. Hindi rin naman ako magtatagal. Tumango ang mga gwardya at lumabas ng silid. Tiningnan ni Prinsesa Selina si Happy pero hindi siya nagsalita. Pagkatapos, biglang tumahol ang aso niya. Agad na lumapit si Happy sa prinsesa at nagbigay galang. Kung ayos lang sa'yo, maaari ba? Ibinigay ng prinsesa ang aso sa kanya. Nakakaaliw ka naman! Alam mo bang nanggaling pa ako mula sa Farja para makita ka o mahiwagang aso? Nang marinig ito, nagtaka ang prinsesa. Ako nga pala si Happy. At sinabi rin sa akin ng dakilang santo ng Namgis na matutulungan mo ako sa aking kapalaran. Pakiusap, sabihin mo sa akin o mahiwagang aso. Sabihin mo sa akin kung anong mangyayari sa akin. Sino ang pakakasalan ko? Ilan na magiging anak namin? Pakiusap, sabihin mo. Pakiusap. At dahil dito, nanginig ang mga labi ni Selina at bigla siyang nagsalita dala ng pagkairita. Tumigil ka na! Hindi siya nakakapagsalita kasi aso siya! Pero kaya mo na. At dahil dito, naluha ang mga mata ng prinsesa. Dahil napagtanto niya na sa wakas ay nakakapagsalita na siya uli. Sa wakas, nakakapagsalita ng prinsesa. Yay! Ang magandang balitang ito ay nakarating kaagad sa mahal na hari. Siya ay natuwa. Nagsalita na ang anak ko! Gusto ko siyang makita kaagad! Nang marating ng hari ang silid ng prinsesa, naabutan niyang masayang nagtatawanan at nag-uusap si Happy at ang anak niya. Talaga? At pagkatapos? Nagalit ang hari sa nakita dahil naalala nito ang kondisyon ni Happy. Pero hindi hahayaan ng hari na makasal ang kanyang anak sa isang kagaya ni Happy. Sa mga sandaling yun, agad siyang nakaisip ng plano at saka siya umalis. Nang araw ding yun, pagbalik ni Happy sa bulwagan ng palasyo para makausap ang hari, dinakip siya ng mga gwardya. Ano? Anong nangyayari? Alam kong ikaw ang nakapagpasalita sa anak ko, pero hindi ako papayag na magpakasal kayong dalawa. Hindi pwede! Pero nangako ka sa akin. Wala bang halaga ang salita ng isang hari? Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ng hari ng ganyan! Mga gwardya, kunin niyo ang walang galang na taong ito sa harapan ko at ikulong niyo siya kaagad! Ano? Wag! Nang biglang mula sa kung saan, lumitaw si Lucky. Namiss mo ba ako? Okay, ito na siguro ang tamang oras para makialam ka at pumalit sa pwesto ko. Kumindat si Lucky at sa isang iglap, nagpalit ng pwesto ang dalawa. Lumabas si Wiz at sinabing, Sige, kaya mo yan. Salamat. Ngayon panoorin mo ko. nagulat ang mga gwardya. Sino kinakausap niya? At pagkatapos, nagmamadaling dumating si Prinsesa Selina mula sa pinto. Ama, mayroon pong... Ano? Anong nangyayari? Bakit dinakip ng mga gwardya si Happy? Ama! Dahil dito, tumulo ang mga luha mula sa mga mata ng hari. Ilang taon din akong naghihintay na muli akong matawag na ama. Halika dito, mahal ko, anak. Gusto kitang mayakap. Agad na lumapit si Prinsesa Selina sa kanyang ama at niyakap niya. Pero ama, bakit po si Happy? Ipinaliwanag ng hari ang kondisyon ni Happy kay Selina. Alam ko, nangako ako sa kanya. Pero isa siyang pangkaraniwang tao at... Pero ama, gusto ko siya. Hindi ko pa alam ang tungkol sa kasal pero gusto ko siyang makilala. At dahil dito, ngumiti si Happy. Gustong ano? Pakawalan niyo siya, ama. Dahil sasabihin ng mga tagasunod mo na hindi ka tumutupad sa usapan. Hindi ka nila irerespeto. At tumango ang hari. Oo, tama ka. Pero gusto mo ba talaga siya? Opo. Nilapitan ni Selina si Happy at sinabing, Gusto kita, Happy. Kilalanin muna natin ang isa't isa. tumango si Happy at ngumiti si Selina. Sige kung ganon. Mga gwardya, palayain niyo siya. At ikaw, Ginoong Happy, hindi ko alam kung anong ginawa mo pero mahal na mahal ka ng aking anak.
Magsumikap ka para mabigyan siya ng magandang buhay. Maliwanag ba? Opo, inyong kamahalan. At kaya, muling nagkaroon ng saysayang buhay ni Happy at ang prinsesa naman ay nagkaroon ng rason. Nang makabalik si Happy sa kanyang bahay, napakasaya niya kaya naisip niyang umidlip. At doon lumabas si Lucky. Pues, akala ko kakailanganin pa nating burahin ang mga alaala niya para hindi niya tayo maalala. Pero palagay ko siya na mismo ang nagkusa. Tama ka! Itinuro nila ang kanilang mga daliri kay Happy at biglang nagkaroon ng makislap na liwanag at dumampi sa kanyang noo. At sa wakas natapos din. Tayo na't sabihin natin kay boss na tapos na tayo. Oo, tayo na! Oo nga pala. Ayos ang teamwork natin. Napatunayan natin ang katalinuhan at ang swerte ay laging magkasama. Ngumiti si Wiz at pinitik ang mga daliri at ang dalawa ay naglaho. Kumusta, boss? Natapos na namin yung assignment. Iminulat ng matanda ang kanyang mga mata at sinabing, Magaling. Magaling. Tama yung ginagawa mo. Salamat, boss. Palagay ko kailangang balitaan din si Destiny tungkol dito. Tama. Tama. Gawin mo yan. Pagkasabi nito, pinikit ng matanda ang kanyang mga mata. Nakarating sila sa bahay ni Destiny. Oh, kumusta mga kaibigan? Bakit kayo narito? Ipinaliwanag ng dalawa kay Destiny ang lahat na noon ay namangha dahil sa wakas nalutas na ang problema. Naku, maraming salamat sa inyong dalawa. Naging pabaya ako kaya nangyari ang mga bagay na to. Oh, wag mo nang sisihin ang sarili mo, Destiny. Ayos na ang lahat. Ay, oo nga pala. Nasaan na yung alaga mong hamster? Narito lang siya sa tabi-tabi. Oh, ayun siya. Halika rito, munting hamster. Ah, ang cute niyo talaga. Gusto ko siyang hawakan. At kaya, naayos na ang kapalaran ni Happy at si Lina. Hindi natin alam kung nakapagpakasal ba sila at namuhay ng masaya. Pero alam natin na may plano ang sanlibutan para sa kanilang dalawa.